we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Hello, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, at muli na naman na manghihimasok sa inyong mga relasyon. Maghahasik ulit tayo ng lagim ngayong umaga. Manggugulo na naman tayo sa inyong mga buhay-buhay. Kaya walang nanonood sa mga videos natin. Ano ba gusto nyong topic mga kababayan? Yung bang kay Ivana Alawi? Ay kayo Kayo ay nanghihimasok sa buhay ni Ivana Alawi . Eh, mayaman naman si Ivana Alawi. Sana all. Di ba kayo nagtataka mga kababayan? Eh yung kanyang ano to? Ay ikaw Just Vlog maritis na maritis, magmamaritis ka din nagmamaritis ka din . Eh bilyonaryo yung kanyang naliling sa kanya . Viral sa social media yun . Yan ba ang gusto nyong pag-usapan mga kababayan? Sana all. Bilyonaryo yung tao . Bilyonaryo, hindi milyonaryo . Sana all. Itong si Ivana, milyonarya din to. Huwag mong subukan. Laki ng kinikita Masisira sa ang buhay mo. social media. Sana all. Hindi naman niya kailangan ng pera . Hindi ko nga alam kung ano nagustuhan niya doon. Kasi kung pera-pera lang naman, may pera naman. Paki-comment nga. Huwag mong subukan. kayo . Masisira ang buhay mo. Paki-comment nga sa baba kung ano nagustuhan ni Ivana Alawi doon sa naliling sa kanya mga kababayan. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin . Baka kayo . Mga gusto nyong pag-usapan, ganyan . Sige, dito na tayo sa pag-uusapan natin. Bago natin ituloy mga kababayan, yun, good morning sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga OFW po na nanonood po sa amin, nagtitiyaga sa mga karumal-dumal na content na aming ginagawa. At walang sawang nanonood sa kanilang mga telebisyon at sa kanilang mga cellphone. Binabati po namin kayong lahat ng isang magandang araw mga kababayan. Anumang oras na datnan kayo ng video ito at mapanood nyo ang video ito. Beno, eto pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Tayin ko muna yung background ko at para lalo tayong magkaintindihan mga kababayan. So mga kababayan, meron tayo kasing tatalakayin ngayong issue. Tungkol nga po dito sa impeachment mga kababayan at medyo nakikita natin ngayon, nakapagtataka at parang bumabaliktad na po itong mga dating nagsusulong ng impeachment mga kababayan. Katulad nito mga kababayan at meron po kasing sinasabi dito yung ito. Lisin ko tong salamin ko, hindi ko kasi nababasa pagka merong salamin Pero mas gwapo po ako pagka nakasuot ito. Ito, basahin ko ito. Ito. Aminado si House Speaker Martin Romualdez na wala nang magagawa ang Kamara kundi igalang ang magiging desisyon ng Senado hinggil sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa sulat ni Senate President Francis Chis Escudero, sinabi ni Romualdez na ipinagpaliban sa Hunyo 11 mula sa original na petsang Hunyo 2
ang entry of appearance ng prosecution team ng Kamara para sa pagbasa ng 7 article of impeachment sa plenaryo ng Senado. Umaasa si Romualdez na sa sandaling masimula ng paglilitis ay tuloy-tuloy na itong uusad hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress. Yan ay kinuha natin sa mapagkakatiwalaan, matatag, matapat, matapang, Net 25, mga kababayan. At tungkol dyan, hindi tayo magsasabi ng ganun-ganun lang. Panoorin natin ang video ito at nang makita natin yung sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez ukol dito sa ating balita, mga kababayan. And ng ng impeachment proceedings, sa delays sa impeachment proceedings. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Lorenzo is pretty straightforward. Yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed it. For that, no? The Senate President outlined the priority measures that they would like to prioritize first. So we have to respect the decision of the Senate President. But do you agree, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceedings? Well, as I said, the impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best we leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing of it. So yun po yung pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, tungkol po dito sa impeachment. Napaghahalata po, nung mga nakakaraan po kasi, nag-aalburuto po sila, mga kababayan, na ituloy po ang impeachment, mga kababayan. At yun nga, sila po yung nagpasimula noon na kumalap ng pirma, mga kababayan, sa mga nasa Kamara, sa mga congressman. At napakarami nga po nilang pumirma noon, 215 at nadagdagan pa, mga kababayan. Nakapagtataka po ngayon at parang sinusuportahan po nila yung pahayag ng Senate President na si Chis Escudero at nirerespeto po nila yon, mga kababayan. Hindi kaya ito ay isang ito, sariling opinion ko lang po, sariling pananaw ko lang po, mga kababayan. Hindi po kaya ito'y bilang pagsunod na rin at pagtugon na rin sa panawagan ng Pangulo ng Pilipinas na huwag nang ituloy ang impeachment, mga kababayan? Hindi lang yan, mga kababayan. Mayroon pa po tayong isa na panonoorin. Ito, matindi ito, na sinabi na parang ibinasura na po ang impeachment, mga kababayan. Eto, panoorin natin yung naging pahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, mga kababayan. That the Senate received the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte 117 days ago. Yet the trial required by Article 11, Section 3(4) of the Constitution to proceed forthwith will begin only on June 11, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. Under the 1987 Constitution, the Senate of each Congress acts separately and independently of the Senate of the Congress before it. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Ayun, narinig niyo po, mga kababayan, yung pahayag po ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa kanyang manifestation sa plenaryo sa Senado, mga kababayan. Ayon sa kanya, mga kababayan, hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial dahil sa kawalan ng constitutional authority. Ayun, paliwanag pa nito,
12 senador lang ang natira sa Kongreso matapos ang eleksyon at hindi na ito sapat para makabuo ng quorum, mga kababayan. So, eto, kung napansin nyo, sabi pa nga niya, dismiss. So, yun naman po ang, eto, kung napapansin nyo to, mga kababayan, kung napapansin nyo, kung napapansin nyo, yung mga nagsasalita dito, mga kababayan, na kinukunan natin ng mga statement, ay mga kaalyado po dito. Kaalyado po ng ating Pangulo ito, mga kababayan. At kung napapansin ninyo, sila man ay parang nag-iba na po yung kanilang timpla ukol po dito sa impeachment laban kay BP Sara, mga kababayan. Katulad nito, sabi ni Ginoong Tolentino na dismiss na po itong impeachment na ito sapagkat 12 na lamang ang senador, 12 senador na lang ang natira sa Kongreso matapos ang eleksyon at hindi ito sapat para makabuo ng quorum, mga kababayan. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, ay naramdaman po, okay? Naramdaman po nila yung sentimiento po ng taong bayan at kagustuhan ng mga kababayan po natin. Kasi nakikiramdam po sila bilang pagtugon na rin sa panawagan ng ating Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment. Kaya po siguro itong mga ito, kaalyado po ng Pangulo mga ito, mga kababayan, ay bumaliktad na po sila, mga kababayan. Opo. Katulad nga po nung napanood namin kanina sa Saganang Mamamayan, may nagbabalita po kasi na mainstream media na mas marami daw po ang sang-ayon sa impeachment na maituloy at maisulong ang impeachment na yan. Kaya ang ginawa na po ng Saganang Mamamayan kanina po ay nagsagawa na po ng tinatawag na Vox Populi, mga kababayan. At alam nyo po ang naging resulta ng pagsagot. May chance pa kayang lumusot ang impeachment ni BP Sara sa susunod na Kongreso? Ang nagsabi ng opo, lulusot yan. Nako, 23%. Ang nagsabi ng hindi na lulusot yan, 77%. Ayan, Kuya Benny. Ang resulta ng ating Vox Populi. Abangan natin kung ganyan din ba magiging resulta kapag nagbotohan na ang 20th Congress. Yes. Siyempre, nasa kamay pa rin ng ating mga senador yan. Of course, being a statesman, nasa kanila yung taglay na kapangyarihan para i-analyze lahat ng ebidensya. Ayan. Ito ang totoong survey. Sana wag yung kampihan, wag yung palakasan, ganun. Kung ano yung totoo para sa bayan, doon tayo. Yan. So yun lamang po yung aming maibabahagi, mga kababayan. Nakita po natin, mga kababayan, yung ayaw na nilang maituloy sapagkat yan ay hindi naman importante at wala namang kabuluhan, sabi ng mga kababayan natin. At 23% lang po. 23%, wala pang kalahati po. Ibig sabihin po, mas marami talaga ang may gusto na wag nang pagtuunan ng pansin yan sapagkat mas marami po ang mga bagay na dapat gawin at asikasuhin ng gobyerno para sa ikauunlad po ng ating bansa, mga kababayan. So yun lamang po ang aming maibabahagi ngayon na araw, mga kababayan. At muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy po na sumusubaybay sa atin at lagi namin sinasabi, saan man po kayo naroroon, lagi po kayo mag-iingat sa inyong mga paggawa.